Mingay pa rin si Castro kahit nakakulong na. Sa kabila ng kanyang pagkakapit, patuloy ang kanyang matitinding pahayag laban sa mga kapwa opisyal ng pamahalaan. Samantala, nakatutok naman ngayon ang Korte Suprema kay House Speaker Martin Romualdez na ayon sa mga ulat, posibleng humarap din sa parehong kapalaran ang rehas ng kulungan. Ayon sa mga insider, hindi nananahimik si Castro at kinagamit pa rin ang kanyang impluensya upang ibunyag ang mga umano'y katiwalian sa loob ng pamahalaan. Sa kabilang banda, nag-ugat naman ang pagtutok ng Supreme Court kay Romualdez dahil sa mga kasong may kinalaman sa pondo at irregularidad sa ilang proyekto. Kung mapapatunayan ang mga alegasyon, maaari umanong sundan ni Romualdez ang yapak ni Castro sa loob ng selda. Sa ngayon, bantay sarado ng publiko ang magiging aksyon ng Korte Suprema at ang mga susunod na hakbang laban kay Romualdez. Habang tumitindi ang mga pasabog, lumalakas din ang panawagan ng taumbayan para sa hustisya at pananagutan. Ang tanong ngayon, susunod na nga ba sa rehas si Romualdez at tuluyan na bang guguho ang kapangyarihan ng ilang nakaupo sa pamahalaan? Call of the Manila Times. Several months ago ko pa sinabi yan, the looming impeachment of Sara Duterte. Matagal na natin sinabi yan. At marami nga nagte-text na, oh, tama sinabi yan. Ano bang tama? Talagang i-impeach nila yan. Kumbaga, nanostra na nitong si Atty. Panelo, no? Ano pa lang, unang galaw pa lang ho nitong administrasyon na to, alam niya na ho ang trajectory ng ginagawa nila dito kay VP, impeachment. Alam mo ba kung bakit? Under the Constitution, the punishment, penalty for an impeached official extends beyond removal, pati disqualification Yun! sa 2028 at kahit na anong panahon disqualified na siya to hold office under the Republic of the Philippines. Yan talagang target nila. Mulat sa bulya ang tina-target nila na kailangan mawala. Siya ang nagiging hadlang sa mga ambisyon ng mga gustong sumunod sa pangkasalukuyang Pangulo. Kaya, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, hindi naman ho talaga nila pakay na matanggal lang ngayong mga panahon. At ngayong mga panahon na to, itong si Vice President Sara Duterte, pagka ho kasi na-impeach kayo, hindi na ho kayo pwedeng humawa ka ng halal na pwesto sa ating bansa. Hindi na ho pwede yan, ika nga. Bawal ho yan sa ating saligang batas. At yun ho ang pakay nitong si Tambaluslos at ng mga Marcos na to. Tanggalin na ho sa political scene itong mga Duterte na to. Kasi sino ba talagang nakikita na posibleng maging kandidato ng pagka-presidente? Hindi naman tong si Congressman Pulong, hindi naman tong si Mayor Baste. Si Vice President Sara Duterte ho talaga ang nakikita nila na magiging makakapupukan nila kung sakaling tumakbo ito sa 2028. Kaya tatanggalin nila sa impeachment para wala na talaga siyang balik sa politika. nagsanib pwersa na sila, as you said. Yung dilaw, yung kaliwa, yung administrasyon kunyari, hindi kasama. Kasi sabi ni Presidente Marcos Jr., huwag na kayong mag-file. Walang kararatingan niya kasi hindi naman makikinabang ang bawat Pilipino. Yan ang sinasabi niya. Pero, para hindi halata. Para hindi halata. Yun. Para hindi halata. Tama. Sapagat wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente at hindi niya inaayunan. Nangyari lang yung hindi pag-ayon ng isang Presidente sa panahon ni Pangulong Duterte. Kasi hindi siya nakikialam. Di ba nga meron na pinagmamalaki nila nitong mga congressman na to, kagaya nitong si Judas Sidre, yung mga legislative agenda ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Talagang tinatrabaho namin. Kung palang independent kayo dyan, hayaan yung gumulong ang proseso. Huwag yung tipong minamadali nyo yung mga legislative agenda ng administrasyon ni Marcos Jr. Ibig sabihin, nakikialam ho talaga ang Malacanang sa mga galaw dyan sa House of Representatives. Alam talaga. Nalaman niya nga nang nagkaroon ng change of speaker nung siya dumating sa SONA at nagulantang na rin siya. May bago na pala speaker. Pero Attorney Sala, no, maliban doon sa matagal natin din-discuss ito sa programa mo na posible nga na ituloy itong impeachment complaint, Attorney Sala, no? Meron din naman na
meron din lumabas sa text message sinasabi ni inamin din ni President Bongbong Marcos na ayaw niya, sinasabihan niya mga mababatas na hindi daw importante yon, hindi daw importante si VP Sara, dapat hindi daw pagbigyan itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang sabi naman ng mga kritiko ng administrasyon, palabas lang daw yun. Kasi kung secret, sabi daw Presidente Marcos, it's a secret message daw eh. Pero bakit nag-leak at it's not so secret naman pala. Gaya ng sinabi na impeachment is a foregone conclusion. Yun ang political agenda. Remove her from being a contender in the 2028. Kaya lahat, pati pagpatay sa kanya, kasama doon. May threat sa kanya. Lahat, paninira sa kanya, pagwawalang hiya sa kanya. Lahat yan, kasama lahat yan. Lahat kasama. Yun ang agenda eh. So you can expect anything, everything under the sun and the storm and the earthquake and the typhoons, itatapon sa kanya. Sa usapin pa rin ang pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay BBM, Lisa at Martin Romualdez, pinag-aaralan ng PNP ang pagbawi sa license to own and possess firearm ni VP Sara. Anong masasabi mo dito sa hakbang na ito ng PNP? O plano gawin ng PNP Attorney Sal? Nasabi ko na. At may banta sa buhay ni VP Sara. Hindi ba sabi ko nga lang, lahat itatapon sa kanya. Tama lang, bagyo, quick, lahat na, lindol, pati lahat yan. So let's expect more. Hindi na tayo magugulat kung lahat ng government agency gawin na nila lahat ng legal remedy nila to destroy the character and persecute more the Vice President. Talagang yan ang agenda, yung political agenda. Well, ika nga, Attorney Sa, di ba? Ang karma Attorney Sa, no? Attorney Sa, na what you sow is what you reap. So, tingnan natin anong makahihinat na ng lahat ng ginagawa nila Attorney Sa. At nagpadala naman ang sabi ng NBI Cybercrime Division sa mga individual na presence sa press conference. Yung online press conference ni VP Sara Attorney Sa, kasama niya dun sa detention facility si Attorney Zulaika. At nabanggit na nga pangalawang Pangulong banat ito laban kina BBM, Lisa, First Lady, and of course House Speaker. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Alam ko sinabi mo na gagawin nila ang lahat. Pero ito na, pinapoint out na natin isa-isa ano nga pinagawa nila. Kung mas magandang tanong yan, sa tingin mo ba magtatagumpay sila? Sa nagawang kawalang yan. Paglapas ng Kasi ang tanong, ang sagot ko dyan, sa tingin mo naman kaya, masisikmura yan ang taong bayan? Hindi masisikmura yan. Kapag ang mga Pilipino, alam nila, sila ang nagluklok sa kapangyarihan dito sa mga nakaupo at sila rin ang tatanggal sa kanila. Pag yan ay hindi mo tinugunan ang pangangailangan ng sambayanan at ikaw na mismo lumalabag sa saligang batas na nagsasabi, bigyan mo sila ng proteksyon. Sila mismo ang gagawa ng kaparaanan upang ikaw ay mawala. Kasi kaya hindi sila makikipag-cooperate, solved na sila sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. At itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, kahit hindi nila pukpukin yan, hindi na tatakbo ng pagka-presidente yan o sa susunod na eleksyon sa edad ni Tatay Digong. Kung tatakbo siya, maraming salamat. Pero ang talagang target lang dito isa lamang, walang iba kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Kaya kahit hindi na nila pansinin yung issue ng ICC na yan, naisampa na yung impeachment dyan sa House of Representatives at alam ni Tamba na meron silang bilang at talagang tatakbo yan sa Senado. Mapupunta yan sa Senado 100%. Ang tanong na lang talaga, kung anong mangyayari pagka nasa Senado na. Ano yan? Madugo yung impeachment na yan, sa totoo lang. Madugo yan. Nandun pa lang tayo siya, ika nga. Doon pa lang, wala pa tayo sa introduction. Marami pa diyan, kumbaga, yung mga ebidensya nitong, yung depensa nitong si VP Sara, ilalatag niya diyan sa mangyayaring pag-uusap, diyan sa Senado. Abangan lang natin mga kababayan. Pero tayo ikumpiyansa kung ang mga magiging hukom dito sa impeachment na to, yung mga senador, talagang
gagampanan nila ng buong katapatan ng iniatang na obligasyon sa kanila, hindi ho maaabsuelto itong si VP Sara. Pero pagka linamon ho sila nitong sa bagay, ngayong pangalang, doon pangalang sa budget na 733 million, di na ho sila makapalag eh. Diyan pa ho kaya sa impeachment na yan. Nakananto ko. Now, number 2, kaya na sinabi ko kahapon, yung panawagan ng International Criminal Court na yung mga gustong magtistigo ay lumabas na, ay pagpapatunay na matagal na nating sinasabi na wala kayong kaso ni Presidente Duterte. Sabagat kung may kaso kayo, may mga testigo kayo, isinampa niya na yan. Correct. Natapos na sana yung preliminary investigation nyo. At kahit pa nga magkaroon kayo ng mga dagdag na testigo, ang magiging problema nyo ay yung mga sinumpaang salaysay nila puro hearsay na tinatawag, inadmissible in evidence, kung hindi man fabricated. Sapagkat yung, natatanda mo yung abogadong na namatay na, ano nga ba pangalan? Attorney Sabio. Hindi ba winidraw niya? At sabi niya, kaluluwan lang ito ng rebelding sundalo. Kaya kung pinayin yan, political lang ito. Paano mo ngayon paniniwala kung ikaw isang matinong hukom dyan sa ICC? Paano ka maniniwala dito sa mga sinumpang salaysay? O kaya, kitang-kita natin po ang ebidensya na talagang wala silang ebidensya. Maliban pa, kahit pa sila may ebidensya, wala silang jurisdiction. Kaya hindi pumapayag si Presidente Marcos Jr. dyan. Masisira talaga siya dyan. Kumbaga, sa lahat ng mga batiko sa kanya, ito ang kanyang saving grace by continuing and pursuing the policy of no jurisdiction by the ICC. Tama siya dyan. Kaso kahit sinasabi niyang walang jurisdiction, pero yung mga individual na nasa likod nitong ICC na to, ano rin ho, kilala ding hong malapit sa kanya. Yung bibig niya, parang yung sinasabi niya dito sa issue nito kay Vice President Sara Duterte, huwag kayong magsampa, hindi importante si Sara. Tapos naman dito naman sa ICC, walang jurisdiction. Pero ginawa yung mga komite para makapag-ipon ng ebidensya laban dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at dito kay Vice President Sara Duterte. Dito naman mga kabayan, lipat ho tayo. Game, dito ho tayo sa Net 25, sa ganang mamamayan tayo. Napunta na natin yung kong, nabanggit nyo na rin lang itong impeachment. Sa tingin nyo ba, seryoso ito? Kasi ako sa tingin ko parang hindi ito seryoso kung magiging ang pamunuan at mukhang ang Justice Committee, hindi ko alam kung sino ang chairman ng House Justice Committee ngayon Si Sino ba? Congresswoman Juliet Ferrer. Hindi ko, parang hindi Negros. ganun po. Pero parang hindi sila gano'ng aktibo. Siguro ngayon ay haharapin nila itong bagay na ito. Pero seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ewan ko sa kanila. Ako, kasi ang Pangulo nagsalita. Oo. Yung, Madidistract lang kayo dyan. Opo. Hindi importante yan. Walang i-contribute yan Oo. na ikagaganda ng buhay ng isang Pilipino. Naliwanag yung sinabi. Kasi hanggang ngayon po ko mula Ang kahapon. inihintay ko dito, Oo. ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po. naku Sa- po, yan na nga ba sinasabi natin? Maging tayo ho, noong pumutok yung balita na yan, talagang inaabangan ho natin kung ano sasabihin nitong si Tambaluslos. Pero siguro pinaplansya pa niya yung kanyang mga litanya para talagang mapakita sa sambayan ng Pilipino na gagampanan lang ng House of Representatives ang kanilang trabaho. Anak ng toko. Tandaan ho natin mga kababayan, hindi ho sila basta-basta gagalaw ng ganyan kung walang bas-bas ni Speaker. Di ba? Kung alimbawa, ang tayo ni Speaker, walang impeachment na mangyayari, sa tingin niyo ho ba mayroong maglalakas ng loob? At sa tingin niyo ho ba sasalubungin kayo nitong si Secretary General Reginald Velasco? At yung press con nila ay talagang well-orchestrated. No? O dito tayo banda, dito tayo sa may shield ng House of Representatives.
At yung mga media, bago pa dumating itong magpa-file, talaga namang areglado, ika nga, nakaayos na sa loob ng opisina kung saan nila ipapareceive itong mga dokumento na to. Di ba? Ibig sabihin talagang gusto yan ni Tambaluslos. Kumbaga, medyo inaayos lang niya ngayon yung kanyang mga magiging litanya para hindi gaanong maging halata, ika nga. Sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Oo, bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala. Opo. Binaliwala. Naku po. Ay, Pwede mo isipin na gano'n eh. mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Kahit na opinion yun, sinasabi na natin, ang opinion ay nanggaling sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Oho. Iyo. Ano ang tanong? Babaliwalain mo yung opinion na yun? Yun ang unang tanong, sagutin mo yun. Oho. Correct. Bakit merong nag-file? Ang ibig ba sabihin, binaliwala yung opinion ng Pangulo? Ay ako ko nga, kung susunuhin, Hindi, kung ganun pala ang kalakaran dyan, yung mga legislative agenda ng administrasyon, isang tabi na natin yan, labo-labo na tayo dyan. Huwag natin pakinggan. Kasi yung legislative agenda, nanggagaling yun sa executive eh. Kumbaga, sasabihin nila, ito yung mga gusto namin mga batas. Hindi naman pala nagpapadikta at hindi nila ginagalang o kinikilala yung mga sinasabi nitong si Marcos Jr. Dapat huwag nilang ibida. Pagka nagpapapress con sila, yung mga legislative agenda ng administrasyon talagang tinatrabaho namin. Dito sa isa na to, nagsalita na ng direktahan ng presidente. Hindi nyo pinakinggan. Yan, hindi lang double standard ang tawag dyan. Triple, quadruple standard ang tawag dyan, anak ng tokwa. Pinipili nyo lang. O baka lang yun, smoke screen lang talaga ni Marcos Jr. Ika nga. Hindi, ganun ang nangyari eh. Ayun na nga po. Sinabi na nga niya na walang kabagay-bagay yan. Pinalalaki nyo lang eh. Pagkatapos merong nag-file. Oho. O ano ngayon? Hindi, i-qualify Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anong iisipin ko? Oho. Hindi ko, kaya nga po, ang punto ko lang dito, kung titignan niyo po kung sino-sino nag-file, talaga naman hindi sumusunod doon pa sa Pangulong Bongbong yung mga yun eh. Pero in-endorse. Ang problema, sumusunod sila kay Tambaluslos. Okay, given na yun, di sila sumusunod kay Marcos Jr. Sinusunod naman ng mga yan, itong si Tambaluslos. Nang isa sa House of Representatives. Hindi rin gumagalang sa... O kaya nga, sa makatwid, habang merong isang nag-endorse na member ng House, sino ba ang leader? Naku po. O di ibig sabihin, halimbawa, ako ang speaker, tatawagin ko. Bakit bigla kayong gumawa niya nang hindi nyo man lang ako sinangguni? Oo. Ha? Sa palagay mo ba naiintindihan mo yung implikasyon niyan? Opo. Ba't nga gano'n? Ang daming dapat na itanong ngayon. Ako mapapahiya niyan eh. Oho. Di ba? Si Speaker, lilitaw ngayon yan, hindi ko na kontrolado yung ano. Hindi ko sinasabing ang Pangulo makikialam sa atin. Sinabi niya, yan ang opinion ko. Pero sa ayon yun, sa gusto, sa actual na pangyayari, yung opinion na yun, utos na yun. Opo. Kayo naman, tumagal na ako dyan eh. Ikaw dyan, halimbawa, speaker ka, akong presidente, magiging speaker ka ba kung ayaw ko? Sa Kamara ko, imposible. Saan ka nakakita na speaker na walang pahintulot, nang walang basbas ang Pangulo ng Republika? Malabong mangyari yun, Tog. Malabong mangyari. Unang-una, hindi ka makakaupo na speaker na walang basbas ang Pangulo ng Republika. Ngayon, gumawa siya ng opinion. Ito yung opinion ko, malit na bagay na yan, hindi importante yan. Madidistract lang kayo, napakarami ng problema ng bansa natin. Kahit ano dyan, walang may co-contribute yan sa igagaganda ng buhay ng kahit isang Pilipino. Yan ang opinion ko. Ayun. Opo. Kom. Pabatiin mo na natin. Ba't hindi ka sasagot? Ikaw ang speaker eh. Hindi ko naman sumagot ka nga. Sasabihin ko na niya, noon pa man, hindi ko hawak na rin, makabayan na yan. May sariling... Bakit mo kinasangkapan yung mga yan? Sila yung aktibo nga dito sa komite na ito eh. Anong sa...
Naalala niyo ho yung sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng pagpupulong nitong si Tambaluslos ng Makabayan Black, talaga walang humpay na ho yung pagbira dito kay VP Sara. Oh, noong mga panahon na yun, nagpupulong kayo at tinatrabaho niyo itong si VP Sara. Ngayon dito sa pagpapile ng impeachment, di mo sila masabihan. Anak ng to. Kasi isipin mo, siya po yung nagpakulong doon na nangangatwiran lang yung abogado. Gaya ng pinapaliwanag natin. Huwag mo sasabihin na wala kang kinalaman dyan. Kinasangkapan ko sa ibang bagay, pero ito, hindi ko Sinasabi ko sa inyo. hindi ko na alam itong ginawa niyo. Alam niyo naman ko, ako kahapon, analysis natin dyan. Alam niyo, na may sarili kasing linya. May sariling motibo, May sariling motibo ang Makabayan Black. Hindi natin kayang hindi natin kayang mapiho. No, ito naman, Congressman Chua, paliwanag ka. Ano po nila yan, ha? Oo. May kanya-kanyang isip, eh. At saka ang pondo lang namin dun sa investigasyon, sa impeachment, wala na. Bastos itong si Sir Nelson, bastos eh. Ang budget lang daw nila doon sa hearing, pero dito sa isa na to, wala. Ay, nako. Kaya nagkanya-kanya na, no, sir? Napahihigop lang kami ng mainit na kape at saka ng salabat. Ito mga kababayan, nirekta na ho natin to, skip na natin. Secretary, sabi niya, binabanggit po ng Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pong kinalaman ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos sa inihaying impeachment complaint ng iba't ibang grupo ng ating bansa laban daw po kay BP Inday Sara. Anya, ayon po kay Bersamin, independent initiative ang paghahain ng complaint ng mga pribadong mamamayan laban po sa Vice Presidente. Naninindigan po si Bersamin na malinaw ang inilabas na pahayag ng Pangulong Bongbong na wala itong anumang susuportahang grupo para sa impeachment ni BP Duterte. Naniniwala naman ako sa statement din. Na ako nang nagpahayag ng opinion ng Pangulo. Kanina pa natin sinasabi ito. Opo. Alam nga naman talikuran niya yung opinion niya din, di ba? Para sa kanya, walang kabagay-bagay ito. Huwag niyo nang palakihin. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, wala naman talaga siyang kapangyarihan na pakialaman yun sapagkat meron nga tayong wall, no? Na talagang nagdi-divide sa executive at saka yung legislative. Nga lang, itong pinag-uusapan natin, bakit naman walang reaksyon mula sa House leadership. leadership? Kasi sana kung walang kung walang nag-endorse Pangkaraniwan kasi, ipapile mo muna at mga ilang araw yan na kailangan merong mag-endorse. Opo. Sana kung sino man yung mag-endorse, siguro tatanungin muna yung speaker. Kasi ikaw ang ikaw ang leader eh. Opo. Alam ba, sasabihin nung nag-endorse, Sir, nakiusap po sa akin yung isang grupo po na ngayon po, pinail na po nila pwede ko bang endorse yun. Nasa speaker ngayon. Kung halimbawa, isasaalang-alang niya yung opinion na ipinahayag ng Pangulo. Kaya yan ang akin tinatanong kaya nga ikaw ang speaker dyan, ikaw ang tinatanong ko Opo. Hindi ka magigibo. Wala ka bang gagawin? Wala ka ba sasabihin? May dapat po siguro kumibunga talaga ako bilang Speaker of the House. Ito naman yun na walang pakialaman sa ano. Kaya lang ang sinasabi ko, sa tunay na buhay, hindi ganun ang nangyayari. Sa actual, ano? Hindi ka naman magiging speaker kung hindi sa akin. Yun, tama ho yun sinasabi ni Kong Dante. Talagang di ba, siperado yan, ika nga. Meron silang co-equal branch kung tawagin. Pero tanggapin na ho natin ang katotohanan na kung sino man ang nakaupo diyan sa pedestal ng House of Representatives, yung podium na malaki doon, hindi ho basta-basta makakaupo ang isang individual, ang isang congressman, kung walang basbas ng presidente. Pagka hindi yan binigyan ng go signal, ikaw ang maging speaker ko, hindi ho kayo magiging speaker. Pagka yung presidente sinabi niya, ikaw alis ka dyan, Senate President, ayaw kita, aalis ka sa ayaw sa gusto mo. Ganun ho yun mga kababayan. Ngayon, kung ang sinabi na ng naglagay sa'yo dyan sa pwesto na yan bilang Senate President o Speaker of the House, sinabi na, itigilan nyo yan, marami tayong problema. At nagtuloy-tuloy pa rin yung pinipigilan noong naglagay sa iyo dyan sa pwesto na yan. Meron tayong problema. Dalawang bagay lang ho yan. Nagbingi-bingihan
hindi narinig ng maayos yung sinabi nitong si Marcos Jr. o talagang sinusuwag na nitong si Martin Tambaloslos Romualdez, itong si President Bongbong Marcos. Dalawang bagay lang naman ho yan eh. Nanunuwag na yan o hindi niya maintindihan yung text message na sinend sa kanya ng kanyang pinsan na bangag. Diba? Ako ang Pangulo, di ba? Totoo po. Alam nga namang ilagay ko si Nelson, si Nelson kalabang ko. O, ikaw ang aking gustong ilagay, may basbas ako, kaya ka naging speaker. Ito ang palaging buhay ng House of Representatives. Ngayon, Yun ang realidad. Yun ang realidad na malayo sa ibinibida ng mga nagsasalita ng mga congressman. Na co-equal kami ng executive, mandato namin yan. Pag kami tumayo, talagang kailangan i-entertain namin. Ganyan ho sila, di ba? Mga ganyan yung litanya nila. Pero ang katotohanan, pag walang kompas o pagka nanunuwag ang speaker, ganyan ho talaga. Salaminin ninyo sa pangyayari. Pero ayaw ko nga, doon sa, again, sa proseso, parang talagang useless din itong paghahain na ito ng impeachment. Kasi... ibang talakayan na yun. Ibang talakayan na yun. Madali naman talakayan yun kung paano na useless yan Pero yung pagkasampa per se, ibig sabihin... Ngayon lang, nakita mo na useless talaga yan Pero sinasabi ko, yung kahalagahan na nagpahayag na ng unang opinyon ng Pangulo. Kanina ko pa sinasabi, kunyari ako ang Pangulo. Ikaw ang speaker. Ano sasabihin mo? Kung ako sa'yo, tumigil-tigil nga kayo dyan. Baka umitang ulo ko sa iyo. Wala ba akong karapatan na mag-anticipate na manggagaling sa iyo? Hindi ko kasi kailangan ipahayag officially sa iyo Kasi bawal yun hindi ko gagawin yun Publicly, kaya nga nung gawin ko yun, tinext ko lamang yung private message yun Nagkataon lang si Nelson dahil kalaban natin sa politika, inilik ni Nelson. Kaya nga ayaw ko siya ni speaker, ikaw ang gusto ko Ito yung actual na pangyayari. Yun yung reality. Anong gagawin mo? At anong ina-anticipate ko? Ako ang Pangulo Binabantayan kita ngayon. Baka naman kaya tahimik si speaker gumagawa na ng hakbang kasi ito, halimbawa, nag-file nga si Nelson. Pagpalagay natin si Nelson ay makiling nga sa mga nag-file. Sasabihin ko Jen. Speaker Jen. Malalagay ako sa alanganin ito. Nagpahayag na ako ng aking opinion Ba't pinayagan mo si Nelson kasangkapanin nung para mag-file sila? Nagpahayag na nga ako ng ang opinion ko Hindi nyo ba isasalang-alang yung aking opinion? Dapat po bilang Pangulong ng Bansa, isinaalang-alang talaga yun. Kasi, kumbaga, indirectly, mensaheng yun Kumbaga, hindi ayaw ba natin sabihin nag-uutos, pero para sa akin, utos yun Pangulo ng Bansa yun Di ba? Sabi ko nga sa iyo, sa tunay na pangyayari din. Then doon sa pagkakahati, sang-ayon dun sa pagkakahati ng kapangyarihan ng bawat isang sangay, nandun yun. Pero ang pinag-uusapan natin, yung tunay na nangyayari on the ground. Wala namang tututog dyan Totoo kasi hindi nga pwedeng sabihin sa iyo ng Pangulo. Yan po ang realidad. Dahil nga meron tayong pader. Kaya nga nagpahayag sa iyo ng opinion hindi ba, yan pinapahayag niya sa iyo subliminal. Dapat naman maintindihan mo yun, Jen. Ikaw ang speaker anong sasabihin mo ngayon? Ako na umaasa ako sa iyo, Jen. Speaker. Palitan na natin. Kunyari, ako naman ang speaker. Kasi, siyempre, inaasahan ko na bago kong mapahiya. Nga naman. Magpisang buo pa naman tayo. Insan yan, insan. Magpisang buo tayo, pahihiyain mo ba ako? Halimbawa ako kung ang speaker. Siyempre, hindi mo gagawin yun, Jen. Nilagay kita dyan, pisang buo kita, ang laki ng pagtitiwala ko. Inaasahan ko naman, ibabalik mo rin yung ganong klaseng paggalang sa isa't isa. Pag-recognize sa akin. Dapat lang mo naman talaga. Magsalita ka. Ako na muna. Ano opinion? Hindi, mahal na Pangulo. Ano lang yan?
Alam ko naman, baka bigla magbago isip mo. Ano, smoke screen? Para in case na... Paano magbabago ang isip ko akong presidente ng Pilipinas? baka biglang awayin tayo ng Vice Alam mo, President. pag nagano, Meron na tayong... kahit hindi ko sinulat yun. Nakatutok na tayo. Ako yun, pinablisize ko yun. Nakasulat na sa bato yun ang gusto kong mangyari. Pinadaan ko lang nga sa opinion, sapagkat alam naman ninyo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ng direkta. Alam nyo rin na bawal yun. Inaasahan ko lang na kayo naman ay, kaya naman ninyong intindihin lahat yung aking ipinahayag. At kayo na, ang inaasahan ko naman, na yung aking opinion na yun ay manatili. At yun ay isa katuparan. Kailangan yung pagkakasabi ko na yun, yun ang mahayag, yun ang mangyari. Yung Opo. Ay mukhang, ayun, alam Ano mo inaasahan ko sa inyo ngayon? Kayo ang aking Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!